Ako si Tangsan. Pinuri ni Tangzen ang kanyang mga mata nang nakapikit kay Tangsan, napakagandang pangalan. Tiningnan niya si Tangsan at nagtanong, higit pa rito, marami akong gustong itanong. Maaari ba? Magalang na sumagot si Tangsan, sige po, lolo. Sinabi ni Tangzen ang kanyang pagtataka, ang nilalang na naglalaman ng lason na may bahid ng itim na kulay na dala mo ay isang ipis, hindi ba? Tiningnan ni Tangsan ang mga uod na dumadapo sa kanyang katawan at bahagyang sinundot ang mga ito, pagkatapos ay kinumpirma, opo, tama po kayo. Ito ay mga uod ng golden thread centipede. Nagulat si Tangzen kaya napabalikwas siya ng upo at nasambit, sinasabi mo bang napasunod mo na ang mga uod ng golden thread centipede? Nagulat din si Tangsan sa kanya, kaya napasigaw din siya, lolo, humiga muna po kayo. Hindi pinansin ni Tangzen ang payo ni Tangsan at nagpatuloy, ha? Saan? Paano mo sila napasunod? Naguguluhang sumagot si Tangsan habang naghihintay, nakita ko na. Pinuto ni Tangzen ang kanyang sasabihin, ang lahat ba ng mga nakalalasong insekto na ito ay pinalaki mo rin? Nag-aalanganing sumagot si Tangsan, iyon ay di. Medyo nahihiya siyang magsalita. Maaaring medyo mahaba ang kwento, gusto niyo bang pakinggan? Nagkunwari si Tangzen na umubo, ayos lang, magsalita ka. Nagsimulang magkwento si Tangsan, kung gayon, magsisimula ako sa mga itlog ng golden thread centipede. Ang kwento ay ganito. Ang gabi sa labas ng templo ay tahimik at payapa, na tila nakikinig sa kwentong ikinukwento ni Tangsan. Pagkatapos marinig ang simula at dulo ng kwento, nagtatakang nagtanong si Tangzen, teka, ang ibig mong sabihin ay ikaw mismo ang kumuha ng mga itlog at pinalaki sila. Sumagot si Tangsan, opo, tama po. Kaya ko pong tantiyahin kung kailan sila mapipisa. Puno ng pawis ang ulo ni Tangzen na nag-iisip, paano malalaman ng isang tao kung kailan mapipisa ang mga itlog? Paano? Nagsalita si Tangsan, maghintay lang po kayo saglit, lolo. Tumigil sa pagsasalita si Tangsan at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang mga hayop sa loob ng drawer at iminungkahi, gusto niyo po bang makita ito? Kinuha niya ang isa at ipinakilala, ito ay isang ordinaryong butiki sa kuweba. Mayroon itong mga gintong guhit sa katawan at puting guhit sa buntot. Kumuha pa siya ng isa at naglarawan at ito rin. Ang mga may malalaking puting guhit sa buntot ay pinagsama at ang resulta ay nagpapakita lamang ng dalawang natatanging kulay. Nagulat si Tangzen at nakatitig sa mga nasa harapan niya at nasambit, hindi kaya. Sumigaw siya, sinasabi mo bang nagawa mo na ang kulay na ito? Tuwang-tuwang kinumpirma ni Tangsan, tama po, hindi ba maganda? Lumunok si Tangzen. Nagduda siya, kung gayon, kung pagsasamahin lamang ang mga may malakas na lason, maaari bang lumikha ng isang uri na may mas malakas na lason? Bahagyang nagtaka si Tangsan sa kanyang sinabi. Naguguluhan ang kanyang isipan at nag-iisip. Sa teorya, posible. Pagkatapos mag-isip, sinabi niya, kung alam mo kung aling lason ang mas malakas, kung gayon tiyak na posible. Nag-aalangan siya, iyon ay mahirap. Biglang nagsalita si Tangzen ng malakas, ano? Talaga bang posible iyon? Nagulat si Tangsan. Ipinatong ni Tangzen ang kanyang kamay sa balikat ni Tangsan at seryosong nagmungkahi, sumali ka sa ating angkan. Nagulat si Tangsan, ha? Sumigaw muli si Tangzen, kung sasali ka sa tangsek natin, lahat ng mahuhusay na kasanayan at martial arts ay ituturo sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Ang mga mamahaling herbal medicine, spiritual herbs, at anumang uri ng lason na gusto mo ay makukuha mo. Masigasig siyang nanghikayat, kung ikaw, marahil ay maaari mong hulihin o alagaan ang isa sa isa zero grand poisonous insects ng Central Plains na ipinagmamalaki sa Jianghu. Kung hindi pa rin sapat ito para galawin ang iyong pusod. Ginamit ni Tangzen ang kanyang ultimate move, hindi para magyabang, ngunit isa sa tatlong kayamanan ng Central Plains ay ang aking anak na babae. Nagmamadaling pigil ni Tangsan, teka. Nagtanong siya, ano pong sinabi ninyo? Nagulat din si Tangzen, ha? Pagkatapos ay tila naunawaan niya ang katotohanan at tumawa ng malakas, bata ka pa pero isa ka ring lalaki, kaya ganyan ka pala. Ang aking anak na babae, isa sa tatlong kayamanan ng Central Plains. Nakita ni Tangsan na mali ang pagkakaintindi sa kanya, kaya sumigaw siya, hindi iyon ang paraan ng pag-aalok ng mga kondisyon. Inisip ni Tangsan ang isa zero grand poisonous insects na binanggit ni Tangzen,
at mahigpit na kinuyom ang kanyang kamay at nagtanong ng malakas, ang isa zero grand poisonous insects ng Central Plains. Kasindak-sindak din ba ng golden thread centipede? Tiyak na kinumpirma ni Tangzen, natural na ganito. Nakangising sabi niya, ang golden thread centipede ay napakalakas din, ngunit ito ay isang mababang uri pa rin ng lason. Hindi ito maihahambing sa isa zero grand poisonous insects ng Central Plains. Ilarawan niya ang isang centipede na kasing laki ng isang bahay, hanggang sa isang gintong kulisap na kumikinang tulad ng ginto. Hindi mapigilan ni Tangsan ang paghanga ayon sa mga salita ni Tangzen. Ngunit sinabi ni Tangzen, anuman ang iniisip mo, ang katotohanan ay higit pa sa iyon. Bahagyang napabuntong hininga si Tangzen. Pinagmasdan niya ang maliwanag at masiglang mukha ni Tangsan, at ang dalawang uod na nagtatago sa kanyang damit, at nagtapos, tila matagumpay na kitang nahikayat. Pagkalipas ng 2 araw, sa templo, sumigaw ng malakas ang disipulo ni Tangzen nang marinig niya ang balita, nabalitaan ko na nagpakita na raw si Bloodhand Rakshasa Tuo Bayunyang. Sinabi ni Tangzen, mabuti na lamang at muntik na tayong mapahamak. Hindi ko akalaing nagtatago siya para magsanay ng martial arts at ngayon ay nakamit na niya ang isang estado na halos kapantay ng aking ama. Kinakabahang bumulol ang grupo ng mga disipulo, iyon ay iyon. Patuloy na nag-aalangan ang isang disipulo. Teka! Biglang may naisip ang isang disipulo at nagsalita, ha? Teka, tinaga na ba siya ng pinuno ng angkan? Dapat ay nakamit na niya ang estado ng myriad poison. Agad na sinabi ng isang disipulo, binabati kita. Nagmamadali ring nagsalita ang isa, o binabati kita, pinuno ng angkan. Huminga siya ng malalim at tinanggihan, hindi ganoon. Ang pumatay sa kanya ay hindi ako, kundi ang batang mandirigmang ito. Nagulat ang disipulo at nasambit, si siya ba? Pagkatapos ay bumaling siya upang mahigpit na hawakan ang kamay ni Tangsan at sumigaw, batang mandirigma, tama ba? Nagmadaling sinabi ng grupo ng mga disipulo, salamat, batang mandirigma, sa pagliligtas sa buhay ng aming pinuno ng angkan. Si Chuantang family, pinuno ng angkan, hindi kaya isa kang mataas na tao na nakamit ang kaliwanagan na hindi tumatanda. Nagulat siya sa kanilang sinabi at nagtanong, ha? Ano ang hindi tumatanda? Ano? Kalmadong pinuto ni Tangzen ang kanilang sinasabi, tila may kaunting hindi pagkakaunawaan, batang mandirigma. Maaari mo bang ipakita sa akin ng direkta? Nag-isip sandali si Tangsan at agad na sumang-ayon, halina kayo, mga bata. Nanlaki ang mga mata ng disipulo sa nakitang gumagalaw at gustong sumilip mula sa damit ni Tangsan. Ang maliliit na uod ay umuungal at tumitingin sa paligid. Nakita ng disipulo ang mga uod at nagtaka at humanga, o hindi ba't mga ipis iyon? Mga uod ng golden thread centipede. Ang mga ito ba ang nagpabagsak kay Tuo Bayunyang? Nakita ng isang disipulo ang eksenang ito at biglang sumigaw na may bahid ng takot, aano? Ligtas ba ang kanilang lason? Sumigaw rin ang isa ngunit hindi maitago ang kanyang paghanga, napasunod mo na ang golden thread centipede. Ang isang batang mandirigma ay may ganitong talento. Dahan-dahang nagsalita si Tangzen, kaya naman nagpa siya akong tanggapin ang batang mandirigma sa ating angkan. Sinabi ng batang mandirigma na gusto niyang mag-isip ng kaunti. Tuwang-tuwang sumigaw ang disipulo, o batang mandirigma, isa itong napakagandang pagkakataon. Sinabi ni Tangzen pagkatapos noon. Ang kanyang boses ay nakaakit sa grupo ng mga taong walang tigil na nagagalak sa kabilang panig. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamay at seryosong nagsalita, isusulat ko ito muli para sa iyo gamit ang Filipino para sa tamang pagbabaybay. Itugma ang mga karakter sa orihinal na nobela na Reincarnated Insect Master, para itugma ang mga pangalan ng mga karakter ng tama. Siguro dapat na akong tumayo, tila hindi na dapat pang mag-antala. Tanong ni Tangsan kay Lolo Tangzen, may gusto pa ba kayong hanapin? Saglit lamang na nag-isip si Tangzen at hindi agad sumagot. Pagkatapos ay seryoso siyang nagsalita, si Bloodhand Rakshasa Tuo Bayunyang, ang martial arts na kanyang sinasanay ay Bloodhand Poison Claw. Ito ay isang uri ng kakilakilabot na masamang kasanayan na kumukuha ng dugo at utak ng tao para itaas ang kanyang estado. Nasindak si Tangsan at naisip, anong uri ito ng nakakabaliw na masamang kasanayan? Madiin na nagdesisyon si Tangzen, kung nag-iwan siya ng mga lihim na kasulatan o may mga tagapagmana, tiyak na dapat nating harapin ang mga kahihinatnan.
Hindi natin dapat hayaang lumitaw muli sa Jianghu ang uri ng malupit na masamang kasanayan. Mahigpit na kinuyom ni Tang Zhen ang kanyang kamay at nagtanong ng may katuwiran, at kung may sinumang nahuli, hindi ba dapat natin silang tulungan? Sang-ayon ang grupo ng mga disipulo, naman, pinuno ng angkan, Batang Mandirigma. Bumaling siya at nagtanong, Batang Mandirigma, maaari mo ba akong tulungan? Sa ano't anuman, pamilyar ka sa topografiya ng South Sea Island. Tahimik na nagmuni-muni si Tang San. Ang mga uod ay lumapit sa kanya at umungol. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-isip, siguro ang pagiging isang miyembro ng Tang sekta ay nangangahulugan din ng isang panghabang buhay na trabaho. Karaniwan, kapag nagtatrabaho bilang isang intern, ito ay upang obserbahan ang kapaligiran ng kumpanya at tingnan din ang pag-ugali ng boss, hindi ba? Masaya siyang sumang-ayon, naiintindihan ko. Kapag gumaling na kayo, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Napasigaw ang mga disipulo nang marinig ito. Pinuri ni Tang Zhen, tama ang iniisip ng Batang Mandirigma. Ngumiti si Tang San ng masaya, kailangan nating tulungan ang pagliligtas sa mga tao. Sa panlabas, siya ay mapagpakumbaba, ngunit sa kanyang puso ay iniisip niya, sa paglalakbay na ito, dapat kong malaman ng mabuti kung anong uri ng lugar talaga ang Sichuan Tang sekta. Nasisiyahang isinambit niya sa kanyang puso, ang mga talentado ay karaniwang nag-i-interview pabalik. Lumipas ang 3 araw simula nang manumbalik ang katawan ni Lolo Tang Zhen. Ang kanilang grupo, kasama si Tang Zhen, Wei Xiaolong, Tang San, at ang mga disipulo, dahil gustong hanapin ang taguan ni Blood Hand Rakshasa Tuo Bayunyang, ay dumaan sa nayon malapit sa inabandunang templo. Sinuri nila kung may nawawala. Medyo nag-aalala ang mga taong tinanong at sinabi, binabanggit mo ba ang mga nawawala? Naalala ng matanda ang nangyari at nagkwento, sa nakalipas na taon, may 1 o 2 nawawala sa gubat. Gayunpaman, walang regular na kaso ng pagkawala. Hinimas ni Tang Zhen ang kanyang balbas at nag-isip. Nagpasalamat ang grupo. Kinatawa ni Tang Zhen ang grupo at nagsalita, salamat sa iyong sinabi, punong barangay. Magiliw ring sumagot ang matanda, walang anuman. Isang karangalan para sa akin na matulungan ang sikat na Sichuan Tang sekta. Sinabi niya iyon at nagpaalam. Sinabi ng punong barangay habang nakasunod, naway mapayapa kayong maglakbay. Nakalulungkot, walang nakuhang karagdagang impormasyon ang grupo. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nagtataka si Xiaolong, wala bang pagkakaiba ang nayong ito? Nag-isip si Tang Zhen. May iniisip siya, pagkatapos ay sumagot, tiningnan ang katotohanang natuklasan niya tayo at nagpakita, akala ko tiyak na narito lang siya sa paligid. Sa katotohanan, hindi madaling hanapin. Naisip rin ni Tang San na talagang may kakaiba. Paano siya hindi nag-iwan ng anumang bakas? Naalala ni Tang San nang atakihin siya ni Tuo Bayunyang at nagtanong sa kanyang sarili, ano ang sinabi niya? Pagkatapos ay tila naisip niya ang isang bagay at umungol. Nagsalita siya, Senior, natatandaan niyo ba ang sinabi niya nang magpakita siya? Bumaling si Tang Zhen at sumagot, hindi ko masyadong matandaan. Ikaw, paano? Naalala ni Tang San ang nangyari noong panahong iyon at naisip, noong panahong iyon tinamaan ako at lumipad palayo. Nagpatuloy siya, kaya sinusuri ko. Sinabi niya na pumasok na ang mga tang sa Hainan Island, hindi ba? Nagduda si Tang Zhen, ganun ba? Nagpatuloy si Tang San sa pagsusuri, kung sa ibang salita, nangangahulugan ito na may nakakaalam na pumasok na ang mga tang sa Hainan Island at nagulat kay Tuo Bayunyang, hindi ba? Sumagot si Tang Zhen, siguro. Masayang ibinigay ni Tang San ang kanyang solusyon, kung gayon, simple lang. Kailangan lang nating kumpirmahin ang tang na dumaan sa Hainan Island. Batay sa hitsura, hindi. Kung gagamit tayo ng paglalarawan ng larawan para magtanong, mahahanap natin sila. Hindi makapaniwalang tiningnan siya ng mga disipulo at ni Tang Zhen. Sa gitna ng kagalakan ng disipulo, biglang nasambit ni Tang Zhen, hindi ko iyon naisip. Napakagaling. Kung sinabi iyon ni Blood Hand Rakshasa Tuo Bayunyang, dapat ay narinig niya ang balita mula sa isang taong nakakita sa atin. Habang medyo nahihiya si Tang San dahil pinupuri siya, nagdesisyon si Tang Zhen, kung gayon, madali lang. Umalis tayo agad. Lumipat sila sa isang nayon, ngunit ang lugar na ito ay nababalot ng mabigat at madilim na kapaligiran. Unti-unting pumasok ang grupo sa nayon. Nagsalita ang disipulo, pinuno ng angkan, ayon sa aming narinig,
ang daungan sa Hainan Island ay marahil ang nayong iyon. Tinasa ni Tangzen, tila iyon ang nayon kung saan nakatira ang mga babae. Opo, iniutos niya, halika't tingnan natin. Ayon sa sinabi ng batang mandirigma, marahil ang mga babae dito ay hindi masyadong magiging kaaway sa atin. Sabay-sabay na sumagot ang grupo ng mga disipulo, opo, pinuno ng angkan. Sa nayon, labis na nalulumbay ang mga tao. Marami ang nalulumbay at may ilan pa na nakahiga sa harap ng bahay. May isang taga-nayon na tahimik na gumagawa ng trabaho. Nagsalita sila, may tao ba rito? Nakatawag pansin ito sa taga-nayon. Nang bumaling ang taga-nayon, nakita nila na pumasok na ang kanilang grupo sa nayon. Nagtanong ang taga-nayon, anong ginagawa ng mga Han sa nayon ng mga babae? Medyo nagulat si Tangsan nang makita niya ang pinuno ng nayon na kasama ang isang batang babae, kasama ang dalawang lalaki sa nayon. Nagbigay galang si Tangzen at ang grupo ng mga disipulo. Sinabi niya, ako ang pinuno ng Tangsekta sa Sichuan, ang pangalan ko ay Tangzeksuan, Tangzen. Ang dahilan kung bakit kami pumunta rito ay habang nagsasalita ang lahat, tahimik na nagmasid si Tangsan sa paligid. Tahimik niyang tinasa, ang nayong ito ay walang sigla. Ang mga bata ay walang lakas. Bigla niyang naisip ang isang bagay at naisip sa kanyang sarili, teka. Nagduda siya sa kanyang puso, ano ang kalagayan ng mga taong ito? Tiningnan niya ang lahat ng mga taga-nayon na nalulumbay. Nag-isip siya, siguro lahat sila ay binigyan ng gamot. Sinabi ng pinuno ng nayon, hindi ko alam ang tungkol sa nawawala, walang problema sa akin. Binago niya ang kanyang ekspresyon at nagsalita, umalis na kayo. Sinubukan pa ring makipag-usap ni Tangzen, ngunit tila mas kaunti ang mga tao sa bahay. Sumigaw ang matanda, hindi ito kailangan alalahanin ng mga Han. Umalis na kayo. Parehong nagulat sina Tangzen at Xiaolong sa pag-ugaling iyon. Bumaling si Tangzen at bumulong, batang mandirigma, malinaw, narinig namin na ang mga tao dito ay napaka-friendly sa mga Han. Hindi rin maintindihan ni Tangsan, uy. Sa gayon, nahulog ang batang babaeng kasama ng pinuno ng nayon. Natarantang sumigaw ang matandang pinuno ng nayon, Mazen. Naisip ni Tangsan, nahulog na? Lubhang nataranta ang matanda kaya napahagulhol, Diyos ko, Mazen. Hindi pwede ito. Ang tanging natitirang kamag-anak ko lang ay ikaw. Nasaktang sinabi ng matanda, paano maging ikaw din ay nagkakasakit sa mga kakaibang karamdamang ito. Lumuhod si Tangzen sa harapan ng matanda at nagmungkahi, mawalang galang na po, may alam akong kaunting gamutan. Maaari po bang makatulong? Nagtanong ang matanda, gamutan ng Central Plains? Sumagot si Tangzen, opo, kahit hindi ako doktor, may kaunti akong alam tungkol sa gamutan. Hayaan mo akong tingnan ang kalagayan ng bata. Nagmadaling sumang-ayon ang matanda, umaasa ako sa iyo. Sinabi ng matandang pinuno ng nayon, sa totoo lang Nagsimulang magkwento ang matandang pinuno ng nayon, mula sa isang panahon, nagsimula nang lumitaw ang mga kakaibang sakit sa nayon. Ang mga bata ay isa-isang namamatay, at ang mga matatanda ay nagkakasakit din. Ipinatong ni Tangzen ang kanyang kamay sa balikat ng matanda para aliwin siya, ganoon ba? Hayaan mo akong tingnan. Humihikbi ang matanda, maraming salamat. Sinabi ng matanda sa kanila, pumasok na kayo. Pagkatapos ay sumigaw siya sa mga taga-nayon, ano pa ang hinihintay nyo? Dalhin niyo na ang doktor at ang grupo sa loob. Nagmamadaling tumakbo ang grupo sa loob. Habang tumatakbo, nagtanong si Tangsan sa disipulo, alam din ng senior ang tungkol sa gamutan. Sumagot ang disipulo, Paliwanag niya, ang martial arts ng Tang family ay naugnay sa mahusay na paghawak sa lason, kaya napakagaling din namin sa gamutan. Bukod pa rito, ang martial arts ay nagsisimula sa pag-unawa sa katawan, kaya kailangan din ang kaunting kaalaman tungkol sa gamutan. Nagulat si Tangsan at nag-isip, akala ko sila ay isang grupo ng mga assassination specialist na dalubhasa sa lason. Kung sasali ako sa Sichuan Tang family, bukod sa pag-aaral ng kakilakilabot na martial arts, hindi rin masama na matuto ng gamutan. Medyo malupit na nagpatuloy ang disipulo, syempre, kung minsan hulihin namin ang mga masasamang tao at mag-i-inject ng lason para makita ang reaksyon. Kaagad na nataranta si Tangsan at nagtanong sa kanyang sarili, mga eksperimento sa katawan ng tao. Inisip niya, si Tangzen at ang grupo ng mga disipulo ay malupit at walang puso. Hindi kaya Sa isip niya ay sinabi niya,
Iyon ay medyo sa katunayan sila ay nakakatakot na tao. Madilim pa rin ang langit. Ang unang sinag ng araw ay sumikat sa isang bahay. Tahimik na nakahiga si Mazen, ngunit ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng berdeng usok at hindi mapakali, nakapikit ng mahigpit. Ipinakilala ni Tangzen sa matandang pinuno ng nayon. Una, nagpadala ako ng panloob na enerhiya sa kanyang katawan para pigilan ang paghinto ng paghinga. Sumagot ang matanda, "O, salamat sa iyo." Hinimas ng matanda ang ulo ni Mazen at malungkot na nagsalita, "Ito ang natitirang apo ko. Mangyaring tulungan mo siya." Sinabi ni Tangzen habang nagtatanong, hindi matatag ang pulso, napakakakaiba. Hindi kaya simula pa lang mahina na ang puso ng bata? Sumagot ang matanda, ito ay nagsimulang lumala lamang simula noong nakaraang 6 na buwan. Hindi lang ang aking apo, marami ring iba ang nagsimulang magkasakit. Nagkwento ang matanda, tinatawag namin itong kakaibang karamdaman. Ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na umalis agad sa pasukan ay dahil din dito. Naintindihan ni Tangsan at nasambit, kaya naman pala. Humiling si Tangzen, mawalang galang po, una, magrereseta ako ng gamot para sa puso. Pakiusap, tipunin ninyo ang lahat sa nayon at tulungan ako, maaari ba? Subukan natin kung gumagana ang gamot. Naantig at napahikbi ang matanda, maraming salamat. Muling nagpasalamat ang matanda, marami akong utang na loob sa iyo. Tahimik na pinagmasdan ni Tangsan si Tangzen na nakangiting mabait. Bumagsak ang gabi. Mahinang tinawag ng disipulo, pinuno ng angkan, napagod po kayo sa pagsuri ng sakit ng lahat. Sumagot si Tangzen, salamat sa iyo, Jubei. Tinanong niya, kumusta na ang kalagayan ng mga pasyente? Nag-isip siya at nagsalita, ang bagay na iyon ay talagang kakaiba. Sinusuri ang mga sintomas ng panghihina at pamamaga sa mata, hindi matatag na pulso kasama ng bahagyang lagnat, iba-iba ang mga sintomas, ngunit ang mga malubhang nagkakasakit ay nagkakaroon ng problema sa puso. Bigla niyang naalala at nagtanong, sa totoo lang, kumusta si Batang Mandirigma? Nagulat si Jubei, dahil mukhang pagod si Batang Mandirigma pagkatapos tulungan ang lahat, nakatulog na siya. Pinahiga ko na siya para magpahinga sa silid. Naisip niya ang eksena kung paano binuhat ng kanyang mga disipulo si Tangsan para magpahinga. Nagdamdam ang disipulo, talagang nagsikap ng husto si Batang Mandirigma. Sinabi niya, ang katawan niya ay hindi sanay sa martial arts at sumunod sa atin, kaya madali siyang mapagod. Nagsalita siya, sa totoo lang, dapat ko rin siyang bisitahin para tingnan kung ano ang kanyang itsura. Sumagot si Jubei, hahayaan ko pong gabayan kayo, pinuno ng angkan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Sa loob, mahimbing na natutulog si Tangsan nang walang kaalam-alam. Hindi pumasok si Tangzen, ngunit tahimik lamang na nagmasid mula sa labas. Bigla niyang itinulak ang pinto at mabilis na lumapit sa kama. Iwinasiwas niya ang kanyang kamay papunta sa kanya. Ang kanyang kamay ay kasing bilis ng kidlat na bumagsak at tiyak na sinampal siya sa mukha, dahilan para sumigaw siya sa sakit ng malakas. Nagising si Tangsan sa pagtulog at hindi maintindihan ang nangyayari, nakatitig sa kanya. Nasambit niya, "Senior." Habang nakikita siyang galit. Nakita niya ang kanyang ekspresyon at nagtataka sa kanyang puso. Bakit bigla ang sinuntok ni Tangzen ang isa, dahilan para matigilan si Tangsan. Umupo siya, itinaas ang kamay para hawakan ang kanyang pisngi at sinabi, "Itod." Yumakak siya sa pader, nagtataka kung anong nangyayari. "Senior." Ay, ang sakit. Nagmadali siyang lumapit at iniabot ang kanyang kamay at sinabi, "Paumanhin, sinubukan ko lang hulihin ang kulisap na gumagapang sa iyong pisngi." Tigas ang mukha ni Tangsan at nagtanong, "Ano? Kulisap?" Nag-aalangan si Tangzen, "Pakinggan mo ako." Tumingin siya sa siwang ng pinto at sinabi, "Sinubukan ko lang bisitahin ang Batang Mandirigma bago magpahinga," ngunit biglang nakita ni Tangzen ang isang kulisap at sinabi, "Alam mo naman." Bigla ang nakita ni Tangzen ang isang kulisap na nakadikit sa iyong mukha. "Alam mo ba?" Initaas niya ang kanyang kamay na may matalas na tingin at sinabi, "Sa Hainan Island, maraming uri ng nakalalasong kulisap. Hindi ko alam kaya medyo mapanganib, hindi ba? Kaya walang kamalay-malay kung isinagawa ang isang A." Ipinakita ni Tangzen ang kulisap na sinampal sa kanyang kamay at sinabi, "Tingnan mo, ang laki ng kulisap na ito." Tiningnan ni Tangsan ang kulisap sa kanyang kamay at natigilan sandali, bigla niyang nasambit, "Itod."
Bumulong si Tangsan, teka, bakit narito ang kulisap na ito? Tila may natuklasan siya. Nagtanong si Tangsan, Senior, kahit na ang mga pasyente ay may maraming iba't ibang sintomas, ngunit lahat sila ay may abnormalidad, hindi ba? Sumagot si Tangzen, tama. Sinabi niya, ang sanhi ng mga kakaibang sakit na kumakalat sa nayong ito. Itinuro ni Tangsan ang kulisap sa kanyang kamay at sinabi, sanhi ng kulisap na ito. Nagulat si Tangzen at nasambit, ano? Anong sinasabi mo? Ito ay isang uri ng kulisap na kabilang sa pamilya ng kissing bug. Ito ay tinatawag na ganito dahil madalas itong sumisipsip ng dugo mula sa mga mata o labi ng mga taong natutulog. Ang uring ito ay mabilis at tuso na sumusulpot sa punto na nakasisipsip pa ito ng dugo ng mas mabilis pa sa mga lamok. Dahil dito, tinatawag din itong mga vampira o killer bugs. Pinunasan ni Tangsan ang lugar kung saan dumapo ang kulisap at sinabi, ang kulisap na ito sa sarili nito ay walang lason, ngunit ang tiyan nito ay puno ng mga mapanganib na parasito. Nagpatuloy siya, kaya naman kapag nakagat nito ang isang tao, ang mga tao ay mahahawa sa pamamagitan ng dumi nito. Ang Chagas disease o Chagas disease ay ang sakit na sanhi nito. Ito ay isang mapanganib na uri na nakapangangatlong pwesto sa listahan ng mga uri na nagdudulot ng pinakamaraming kamatayan sa mga tao. Sinabi ni Tangsan, punong barangay, hindi kaya humihingal din ang mga aso sa nayon o may mga sintomas na katulad ng sa mga tao. Natarantang sumagot ang punong barangay, tama, hindi kaya dahil sa kulisap na ito. Bumuntong hininga siya at sumagot, opo, siguro, sigurado. Natigilan ng punong barangay at nagtanong, kung gayon, ang mga apo ko kaya ay maliligtas pa. Sumagot si Tangsan, ang bagay na iyon, kung may gamot pa, posible pa, ngunit di. Tumawa ng malakas si Tangzen. Nakangising nagtanong siya, Jiubai, sa tingin mo'y paano ko tingnan ang isang tao? Tumawa si Jiubai at sumagot, sa katotohanan, malinaw na nakita ko ang halaga ng batang mandirigma. Pumasok siya at hindi maintindihan ang nangyayari, bumubulong, bakit ganito ang mga taong ito? Nagsalita siya, batang mandirigma, sumali ka sa tangsekta ng Sichuan. Naguluhan si Tangsan at sumagot po. Nagtitiwalang sinabi ni Tangzen, ang ibig kong sabihin, sumali ka sa tangsekta ng Sichuan. Nakatitig ang mukha niya at bumulong, bakit? Sinabi niya, may isang uri na tinatawag na gu insect. Ito ay isang bagay na tinatawag na black magic o gu poison. Ang uring ito ay pinapalaki ng mga masasamang tao sa Central Plains. Nagpatuloy si Tangzen, ang mga masasamang taong iyon, pinapainom sa mga tao ang uring ito at panapanahong nakakaramdam ng sakit o ginagamit para kontrolin ang mga tao sa kanilang kagustuhan. Nagulat si Tangsan at sumagot, kontrolin ang mga tao. Napakagaling. Sinabi ni Tangzen, kahit na talagang makapangyarihan, marami na rin sa martial arts world ang nawala ng buhay dahil sa mga guna iyon. Sinabi niya, kung minsan pinapatay ng mga tao ang kanilang sariling mga anak at nagpapakamatay, o ipinagkakanulo ang kanilang pamilya at angkan para maging alipin ng mga masasamang tao. Nang marinig ito ng punong barangay, umiyak siya ng husto, Diyos ko, Mazen. Ipinakita ni Tangzen na ganito, sa loob ng mahabang panahon, ang mga tao sa martial arts world ay nagsisikap na lumikha ng panlunas para sa uring iyon. Isang uri ng panlunas na nagiging dahilan para lumabas ang uring iyon sa katawan, o kaya ay nawawala. Nagulat si Tangsan at nasambit, imposible. Biglang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang damit at sumigaw, sige, kung lumikha ang martial arts world ng ganoong uri ng panlunas, kung gayon saan nila gagawin. Kumuha siya ng isang bilog at buong pagmamalaking sinabi, syempre, ito ay sa Sichuan tangsekta. Mayroon tayong gamot na kayang tunawin ang isang bukol na kasing laki ng kamao sa katawan, kaya paano pa ang mga maliliit na mikroorganismo na iyon? Ipinakita ni Tangzen ang malaking tabletang kumikinang at nagsabi, Ugurong Huadan, kaunting gamot lang na ito ang sapat. Nangangang sambit niya, Ugurong Huadan. Bumulong si Tangsan, ang pangalan ng gamot na pamatay parasito ay talagang dominante. Tiningnan ang punong barangay na umiiyak at sinabi, kaya huwag kang mag-alala, lolo. Sinabi ni Tangzen, ang apo mo ay maliligtas. Ang resulta ay nagsimula sa apo ng punong barangay. Unti-unting bumalik ang kalusugan ng mga taga-nayon. Yumakap ang punong barangay sa kanyang apo at masayang sumigaw, ay Mazen, buti na lang at napakaswerte. Ang mainit na pagtanggap ng mga taga-nayon ay isang karagdagang gantimpala.
Tiningnan ang masayang mukha, tila totoo ang impormasyon tungkol sa optimistikong personalidad ng tribo ng mga babae. Tinapik ni Tangzen ang balikat ni Tangsan at sinabi, kung hindi natuklasan ng batang mandirigma ang dahilan, kung gayon talagang mahihirapan tayo. Kaya, ang tagapagligtas nila Long ay dapat na ako, ngunit ang batang mandirigma na ito. Sabay-sabay na nagpasalamat ang mga kabataan sa nayon, batang mandirigma, maraming salamat. Napahiya si Tangsan at sumagot, iyon. Sumigaw ang lahat sa paligid, ang batang mandirigma ay ang tagapagligtas ng aming nayon. Kahit na nagamot na gamit ang gamot ng Tang family, ibinigay ni Tang Zexuan, Tangzen, ang lahat ng mga kredito sa akin. Nakita kong nagpapasalamat sa akin ang lahat, nakita ko siyang masaya, na parang ito ay kanyang sariling gawain. Ito ay talagang nakakaantig. Pinalibutan ako ng mga kabataan sa nayon at itinapon ako sa hangin para ipahayag ang kanilang paghanga. Pagkalipas ng ilang sandali, lumapit si Tangzen kay Tangsan at sinabi, ang bagay na iyon ay sinabi ng nasa pasukan tayo ng nayon. Nagtaka siya, ano ang bagay na iyon? Sinabi ng matanda, hinahanap ng lahat ang nayon na may mga nawawala. Sumagot si Tangzen, totoo, pero bakit ka nagtatanong? Tila nag-aalala ang punong barangay at sinabi, gusto kong suklian ang iyong kabaitan, kaya't ako'y nagsaliksik at nakarinig ng isang kakaibang kwento. Sa aming nayon, may isang batang babae na nakapag-asawa mula sa ibang nayon. Ang nayon ng kanyang mga magulang, ilang taon na ang nakalipas ay nakaranas ng isang kakaibang pangyayari. Unti-unting nawala ang mga tao sa nayon, isa-isa. Pagkarinig ni Tangzen nito, lubha siyang nataranta. Tumingin siya sa paligid at bumulong, mayroon na tayong lead. Nagtanong si Tangzen, kung gayon, nasaan ang lugar na iyon? Sumagot ang punong barangay, kung gayon, ito ay nasa kanluran, may isang maliit na nayon. Kapag dumating ang lahat, nakita lamang nila ang kaparangan. Itinaas ni Tangzen ang kamay para takpan ang kanyang ilong at sinabi, ang mga bangkay na nakapaligid. Hindi niya itinago ang labi, tila iyon ang lugar. Punong barangay ang pinakamahalaga. Tila may nakita siyang napakasama at nasambit, ano ito? Ang mga bangkay ay nakasalansan, may mga labi pa. Sinabi ni Tangzen, nakakakilabot. Mayroon ding mga toxic na bangkay, Automatikong nagaganap ang lason pagkatapos ng pagkasira ng katawan. Sigaw ni Dao Dao at manginig sa nerbiyos, huwag hayaang makita ng batang mandirigma ang eksenang ito. Sinabi ni Tangsan, nakita ko na ang lahat. Biglang may natuklasan ang batang lalaki, nagtataka, may isang bagay doon. Bigla, isang matalas na kuko, ang manipis na pumita sa naputol na ulo ng isang ahas. Kinakain ng isang ibon na may kakaibang balahibo ang ulo ng ahas. Bumulong ang batang lalaki, isang ibon. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang bato sa kanyang kamay at sinabi, hindi pwede, ang ibong iyon, hindi natin dapat hayaang lapastanganin pa ang mga pumanaw. Malakas na ibinato ng batang lalaki ang bato papunta sa kanya, at sumigaw, umalis ka rito. Sumigaw si Tangzen, hoy, teka muna. Lumipad ang bato at nagulat ang ibon. Mabilis nitong itinaob ang kuko sa lupa, ang mga matay puno ng pagkasuklam, nang hindi ginusto'y naghanda ng sumalakay. Galit na sigaw ng batang lalaki, wala kang hiyang bagay ka. Tinapik niya ang balikat para tiyakin ang kanyang loob at sinabi, huminto ka, may mali. Inilatag ng ibon ang malalaking pakpak nito, mahusay na itinigil ang mga pakpak sa lupa, nang may mataas na pagtataboy. Nakita ni Tangsan ang eksena, natakot at nasambit, ang mga labi na tinamaan ng itim na usok ay natutunaw. Bulong niya, hindi maaari, tinutunaw na niya. May isang kamay na tumakip sa bibig niya. Sumigaw ng malakas si Tangzen, lahat kayo, umiwas kayo, isayang birefdi. Umupo ang lahat sa isang bilog. Ipinaliwanag ni Tangzen, kapag ikinalat ang mga pakpak ay umaabot ng 5 o 6 na metro. May tanso na kulay ang tuka na maliwanag at matalim tulad ng sibat. Ang katawan nito ay natatakpan ng madilim na lilang balahibo. Seryosong nakikinig ang dalawang naglilingkod sa kanya. Kapag nagagalit, ikinalat nito ang mga pakpak, ang lahat sa paligid ay nahahaluan ng itim at namamatay, pagkatapos ay nagiging lason. Nagpatuloy si Tangzen, sa ulo nito ay may gininto ang ilaw, marangal at karapat-dapat na maging isang kampiyon. Ang tawag sa uring ito ay Kirat o T-Resd. Sinabi ni Tangsan, hindi kaya, sumigaw siya ng sabik, ito ba ay isa sa isa zero grand poisonous insects?
Tumango siya, at may ilaw ang mata ni Tangsan, sabik na nagsasabing, iyon ang nakatayo sa tuktok sa isa zero grand poisonous insects na kinikilalang emperador ng lahat ng hayop. Tirasdhi, ang emperador ng isa zero grand poisonous insects. Bulong niya, talagang nakakatakot, napakalakas. Kung ikukumpara, tama lamang na magtinging kaibig-ibig ang mga nakalalasong kulisap at ahas sa daigdig. Masaya si Tangsan na hindi tumigil nang makita ang PSD at sinabing, dito mismo may biological weapon na lumilipad sa paligid. Sinabi ni Tangzen, tila naakit ito sa mga ahas na may daladala. Nang walang kusa lumipad siya rito. Nagbulungan ng 3 tao, narinig na gifehi, kumakain lamang ng ulo ng mga uri ng ahas na may pinakamalakas na lason. Nag-aalalang nagtanong si Tangsan, ang bagay na iyon ay isang babala? Sumagot siya, siguradong ganoon. Sa buhay na ito, kung minsan ay hindi madaling makita mismo ang BFD. Ang BFD ay isang bihirang uri sa punto na daang taon na ang nakalipas mula noong nakita ito ng isang tao. Hangang-hanga si Tangsan. Nagtataka si Tangzen, bakit batang mandirigma? Hindi kaya balak mong hulihin siya? Dahilan para masindak ang grupo ng mga taong sumusunod. Tumawa siya ng malakas, gusto mong subukang hulihin siya, batang mandirigma. Sumagot siya, sige, pero ang lason niya ay ganito. Umiti lang si Tangzen sa kanya, pagkatapos ay bigla siyang nagsalita, maliit na bata, tila talagang interesado ka sa isa zero grand poisonous insects. Kung ganoon, may paraan. Nagulat si Tangsan at sinabing, talaga bang may paraan? Sinabi ni Tangzen, kung sanayin ang poison kung flu ng tangsekta, ang katawan ay hindi tatamaan ng kahit anong lason. Makakalaban sa lason ng PSD. Dagdag pa niya, sa mundo ito, ang tangsekta lang natin ang maaaring pigilan ang uring iyon ng lason. Itinuro ni Tangzen ang kanyang mukha at sinabi, pero anong magagawa ko? Sa dahilang ang tangsekta, hindi namin itinuturo ang mga lihim ng aming angkan sa mga tagalabas. Nagpatuloy siya, kahit na gusto kong tulungan ang batang mandirigma, ngunit sa posisyon ko bilang pinuno ng angkan. Hindi ko maaaring labagin ang mga patakaran ng angkan. Sabik na sumigaw si Tangsan, kung ang junior na henerasyon ay magiging isang miyembro ng tangsekta, maaari ko bang matutunan? At kung makamit ko ang estado ng pagiging immuno sa lason, maaari ko bang labanan ang lason ng PF? Nagtitiwalang sinabi ni Tangzen, naman. Kung ngayon pa lang ay magdesisyon ka ng lubusan, hindi ako mag-aatubiling ipasa ang lahat ng aking kaalaman. Siyempre, ang seremonya ng pagtanggap ay magiging maayos. Tumingin sa mukha ng iba pang mga tao, may maniniwala ba sa kanyang sinabi? Si Tangsan lang ang naniniwala. Nakangising sabi niya, ngunit, kung nag-aalinlangan pa ng matagal ang batang mandirigma, kung gayon kailangan ko ring mag-isip ng mabuti, hindi ba? Sumagot ng may sigasig si Tangsan na halos pula na ang mukha, sumasang-ayon ako na maging miyembro ng tangsekta, umaasa akong tuturuan mo ako, lolo, hindi, pinuno ng angkan. Tumawa ng malakas si Tangzen, talaga? Mabuti. Tinapik niya ang balikat at sinabi, mula ngayon, magpakailanman kang magiging miyembro ng tangsekta. Ang kinaroroonan ni Bloodhound Rakshasa Too Bayunyang, may mga bakas ng paa sa tabi ng lason. Bigla ay may tumawag na pinuno ng angkan. Iniabot ni Dao Dao ang isang aklat na sinasabing, nasa likod ito sa loob ng kuweba. Kinuha ni Tangzen at binuklat ang bawat pahina, ang mga sulat na nakasulat sa dugo na ito ay ang lihim ng Bloodhound Poison Kung Fu. Nagulat na sinabi ni Tangsan, nagsulat ng mga letra gamit ang dugo. Ikinuwento niya ito at sinabing, umuwi na tayo. Nagtaka siya at sinabing, pupunta ka sa Sichuan. Sumagot si Tangzen, kailangan nating gawin iyon. Nakuha na ang panloob na dan ng Azure Centipede at ang lihim. Naalala ni Tangsan ang mga hayop na inaalagaan niya at nagtanong, kung gayon maaari ba tayong dumaan sa templo, nang sa gayon ay mapalaya ko ang mga kaibigan ko. Sumagot siya, sige, ihahanda ko rin ang gamit mo. Tumalikod si Tangzen at nagsabi, kung gayon simulan na natin. Patuloy na lumingon-lingon si Tangsan sa likuran, bigla niyang natuklasan ang isang bagay. Itinuro ni Tangsan ang kuweba at sinabi, may isang bagay doon. Nagtataka si Dao Dao, ano ang ibig mong sabihin? Nagtipon-tipon ang lahat at yumuko para tumingin, nagtanong ang maikling buhok, ano ito? Sumigaw ang lahat, ito ay isang balahibo ng BFD.
Tumingin ang lahat sa Long na naglalabas ng lila na liwanag. Isinuot ni Tang Zen ang kanyang guwantes at kinuha ang balahibo para tingnan. Binuksan niya ang kahon para ilagay at sinabi, "Tingnan mo ang isang gantimpala ng pagiging miyembro ng Tang sekta. Tila talagang interesado ka rito." Masayang sinabi ni Tang San, "Salamat po, Lolo," hindi pinuno ng angkan. Lumingon si Tang Zen at ngumiti, sinasabing, "Ang lahat ay maayos, ang tanging bagay ay hindi ko gusto ang tawag na ito." Sinabi niya, "O kaya pagkatapos ng seremonya ng pagsali, babaguhin ko ang tawag para maging angkop." Bigla siyang bumulong, seremonya na parang seremonya sa pagpasok. Sa parehong sandali, sa tangsekta ng Sichuan, si Tang Jun ay nasugatan. Itinulak siya ng mga tao sa tangsekta at sinabing, "Ulat kay Supreme Family Head." Ang Supreme Family Head, si Tang Buting, ang taong nauna nang umalis, sa wakas ay nakarating na sa lugar. Sumigaw siya ng malakas, "Bilisan niyo, ano na si In-er?" Sinabi ng tauhan na sumusuporta kay Tang Jun, "Iniulat ko, na panatili pa rin niya ang kanyang buhay." Sinabi niya, "Halika na, bilisan natin, pumunta tayo kay In-er." Bumukas ang pinto ng silid, lumitaw si Tang Jun at sumigaw, "In-er." Ang mga taong nasa tabi ng kama ay sumigaw ng malakas, ulat sa Supreme Family Head. Ang asawa ni Tang, na may pag-aalala sa mukha, ay tumawag, "Ama." Sumagot siya, "Manugang, dinala ko na ang gamot dito." Kinuha ni Tang Jun ang pil at sinabi, "Ito ang panloob na dan ng Azure Centipede." Tinakpan niya ang kanyang kamay at sinubukang pigilan ang kanyang emosyon. Ngai-ngai ay nagtagumpay na. Umupo ang lahat para maghintay. Ipinainom niya kay Yin-er ang gamot, ang kanyang mukha ay napakasama at naghihingalo. Tiningnan ni Tang Jun na may awa at tinawag, "Yin-er." Kinuha niya ang pil at sinabi, "Halos maging mapanganib na, buti na lang at nagmadali ako sa oras." Sinabi ng asawa ni Tang, "Ama, dalhin mo na ang gamot." Dahan-dahang ipinasok niya ang pil kay Yin-er. Isang lila na usok ang lumabas sa katawan niya. Kinuha ni Tang Jun ang kanyang kamay para pulsuhan, pagkatapos ay itinapon niya ang panloob na lakas. Tiningnan niya ang kanyang mahal na anak at nag-alala, bumubulong, "Gumising ka na, Yin-er." Nakaupong nag-iisip si Tang San at sinabing, "Narinig ko na malawak ang Central Plains, ngunit hindi ko inaasahan na ganito kalawak." Mula sa Hainan Island, sumakay ng barko patungo sa Hongzhou, pagkatapos ay tumawid sa Nanning. Tinapos ang 1 buwan at kalahating paglalakbay, sa wakas ay nakarating na tayo sa Sichuan. Sa harap ng tangsekta, tumawa si Dawdaw at sinabing, "Ito ang tangsekta ng Sichuan, batang mandirigma." Sinabi niya, "Ito." Sa harap nito ay ang malawak na tangklan. Sinabi niya, "Ang buong bundok na ito ay pagmamay-ari ng tangklan ng Sichuan, kaya ang bundok na ito ay tinatawag na Tangklan Mountain." Hindi makapaniwala si Tang San. Ang lahat sa tangklan ay sumugod sa tangklan ng malakas, pinuno ng angkan, "Bumalik na kayo." Maligayang pagbabalik. Dahilan para matigilan si Tang San at bumulong, lahat ng mga taong ito ay miyembro ng tangklan ng Sichuan. Bakit napakalaki ng bilang? Sa likod ng pulutong ng mga lalaking ito, isang babae sa pulang damit ang tumakbo rin upang ang mga yapak ay tumakbo upang salubungin ang pagbabalik. Nagulat si Tang Zen nang marinig ang dalawang salita, "Ama." Gumising na ang kanyang mahal na anak na babae, tumakbong umiiyak. Sa unang pagkikita, nabighani si Tang San sa kagandahan ni Yin-er. Masayang tumawag si Tang Zen, "Yin-er, gumaling ka na?" Yumakap siya at sinabing, "Ama, patawad po." Tumakbo si In-er at nakahinga ng mahusay. Mukha siyang maayos. Tiningnan niya siya at bumulong, "Diyos ko, totoo ba ang mukhang ito? Nakipagtulungan na rin ako sa mga artista sa nakaraan, ngunit ganito." Tiningnan ni Tang San ang magandang mukha at sinabi, "Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng taong naglalabas ng ganoong aura." Bumaling siya at sinabing, "Mayroon akong gustong ipakilala sa iyo." Sinabi ni Tang Zen, "Tang San, ito ang anak kong si Tang Yin-er." Blanko ang mukha ni Tang San. Sinabi pa niya, "Naalala ko may sinabi sa akin. Amoy damo." Nang marinig ni In-er ang mga salitang iyon, napuno siya ng pagtataka, "Damo?" Hinaplos ni Tang Zen ang kanyang ulo at sinabing, "Hindi kaya damo?" Dahilan para magulat si In-er at namula ang kanyang mukha. Nagtinginan silang dalawa ng tahimik. Naalala niya noong sinabi niya noon, "Ang anak kong si Tang Zen ang isa sa 3 kayamanan ng Central Plains."
Sumalungat si Tangsan, hindi ang mga damo na iyon. Medyo nahihiya siya. Poison Flower Tang Yin-er ang nag-iisang babae sa Tang family, simula pa lamang ng kanyang kabataan, dinala na niya ang sakit sa puso na walang sinuman ang nakakaunawa. Dalawang matatandang babae ang nag-uusap, sinasabi ng isa, hindi pa rin malinaw ang talento. Sinasabi ng isa, ang panlabas na anyo ay hindi kapansin-pansin sa punto na kinikilala bilang isa sa tatlong ganda ng mundo ng martial arts. Bakit siya nagtatago rito sa isang tagong lugar na naririnig ang mga paghusga? Sinasabi ng babaeng nakasuot ng Kwei Non hat na, kailangan lang ng isang manugang na may pangalan para maging makatwiran. Sinabi ng isa, sinabi ko na dapat magdagdag ng mga kerida. Hindi ko maintindihan kung bakit tumutol ang pinuno ng angkan. Tinitiis ni Yin-er ang masasakit na salita at bumubulong, hindi naman, ina.